Gumagalaw ba? This episode is brought to you by Paras Catering and Events. Check out their FB page and see all the excellent customer feedback on their food, service, and elegant styling. You may reach them at 0917-844-4470 and look for Miss Jubian Paras. Finally po mga kalapit, nandito po ulit si Engineer. After 6 months. 6 months. Mag-1 year ba? Mag-1 year na ba wala siya? Last time na napag-usapan. Ano? Pre, dapat ibenta mo na yung mga gilopin. Wow, huwag naman. Nadagdagan mo pa nga yan eh. Mga pinundar natin dapat i-dispose na natin. April yon kasi Sunday yon, naalala ko eh. Yung nagano tayo no, hindi ba yun sa farm? Nag-visit ako? Sa farm. Okay. Green tea. Yeah. Tapos nga, madali pa tayong umuwi no kasi pinapauwi na tayo ng mga misis natin. Huwag kayo iiyak! Ayun, anyways, may date po kami mga ka-live. after so many months. Bakit? Mga babae lang mga nag-date. Siyempre, mga BFF din, pwede rin, di ba? Oh my! Gusto, dapat magpa-plant-based kami. Kaso, yung tina-target nating plant-based na item, baka wala na dun sa restaurant na tina-target natin kasi ano lang yun eh, temporary promo lang yun. So, magmumukbang po kami mga ka-live. Mukbang? Ano yun? Magmumukbang tayo ng ano? Ngayon tinatanong ko sa'yo, kahit hindi kasi clear sa akin ano talaga meaning. Anong mukbang? What does that mean? How can this... Kasi yung hindi ko pa na-try mag-mukbang. Well, ano lang yun, lalafang lang. Yun. And andito tayo sa Jungle Base Coffee. Oo. Jungle Base nga ba? Nalilito ako sa pangalan nito eh. Jungle Base. Ayun. Sana naman. Baka naman. Alam na this. Ayun. So, nag-order kami ng mga medyo light lang na meal pero alam ko healthy. Good! Pesto chicken. Kung tatanong kasi hindi ko alam mo pa. Ikaw pre magsabi susunod na. Joke. Ito yung egg skillet kasi ito skillet to. Okay. Yun lang alam ko, skillet. Yun lang naalala ko doon sa menu. Basta alam ko yung salad yun lang. Yung salad, yung summer. Summer salt. Summer salt? May salt ba? Summer salt. Summer salt. And wala kamatayang kape. Ito walang sugar. Tapos yung kay kumparing engineer, ito, pure long black. Long black. Pre, vodka ata yung binigay sa'yo. So, you are communist. Da! Why do you think I wear red, comrade? Vodka ata yung binigay sa'yo eh. Okay, ano yata to? This is the sugar. Yan yung sugar, Moscovado. Ano yan eh, mga kahilera ng ng stevia, mga artificial sweetener. Yan. Ang problem na sa artificial sweetener, hindi ka nga nagsusugar, table sugar, pero yung same effect ng pagiging sweet na babasa pa rin ng brain mo. So parang hanapin mo pa rin yung matamis. Parang dinideceive lang. Yun, that's the word. Dinideceive lang yung brain. Tawag na ito. Kanya-kanyang preference yan. Anyways, maglafang na po tayo mga kalipit. O yun, ito raw bread, pang dip daw dito sa... Unang tingin ko, akala ko siya tokwa.
Kala ko to, wine pala, bread pala. Bread siya, toasted bread. So, how do you lapang this? Yeah. Inaano mo. So first, choose your weapon. Guns. Lots of guns. Halatang hindi siya yung ano. Hindi siya yung sauce na galing sa lata. Alam mo yan? Yung tomato sauce na galing sa lata. Pag kasi yung tomato sauce na galing sa lata, matamis. Ito may mga asim-asim. No? okay siya. So probably, Gusto siya. fresh tomatoes to. Kasi may parang sauce yan na gano'n. Na red sauce. Hindi siya yung... Ano itong nasa top? Is this cheese? Cheese siya, no? Hindi. Hindi yung itlog. Okay. Poached egg. Okay. Poached egg. Okay. Let's try putting some on the bread. Hindi pala humingi tayo ng ano. Actually, first time ko pong kumain dito and I think medyo okay yung place. Ganda. You should try. Romantic. Punta ka dito. Romantic. Maganda yung ambulance sila. Wang-wang. Lasang-lasa mo yung tomato niya. No? Alam na namang healthy siya. Healthy. Hindi siya Hearty meal. hindi siya parang fast food na ano, fast food Yeah. tomato sauce mo. Yung batang ano, yung ordinary na child na nasanay sa spaghetti, hindi na fast food, hindi na ma-appreciate ito. Yeah. No? Maasim yan. Well, hindi mo sobrang asim, pero Ako naman kasi hindi ako ganun kahirap i-please pagdating sa food. Hindi ako masyadong choosy. Nice. Most of the time, kahit anong ihain, okay yun sa akin. Basta may ano. basta may pagmamahal. Put some egg on the bread, okay? Yun, malasayo. Oo nga. Anong tawag sa pagkaluto nito? Poached egg. Alam ko, pag Kailan siya nasabing poach? Yung kailan siya nasabing boiled? Or boiled siya, fried kasi lang? yung pag fried yun yung usually sunny side up, diba? Yeah. Yung boiled kasama yung shell. Pag Okay. poached, parang siyang boiled without the shell. Kasi ginawa na ni Mrs. dati yun eh. Ay, paano lang ito nagawa yan? Parang sa isang pot, hot water, tapos nagbo-boil na, no? Tapos lalagyan nila ng asin, tapos i-stir nila hanggang sa may tornado sa loob, saka muhulog yung egg. Kasi diba pag nag-break na yung egg, parang kakalat na. Oo, pero dahil may tornado sa loob, tsaka may salt, parang bubuuin niya pa rin yung egg. Hindi hiwalay yung white dun sa yolk. Yun ang pagkakaintindi ko, no? Madaya mo lang. Next time pupunta tayo dito, magdala tayo maraming tinapay. I was expecting na kakain kami ng marami. Ang sabi ko nga sa kanya kanina, on the way here, na pare, parang hindi ko kaya kumain ng marami. Kasi medyo... Thank you. Thank you. Medyo parang Mababalatan iba'y ka. timpla ng sikmura ako. Pero okay naman to. Good for the muscles. Yun yung sinasabi ko sa mga last episode ko eh, yung how to start eating healthier. Parang hindi mo naman kailangan kumain ng marami para mabusog eh. Anong tip number ba yun? Basta yung stop binge eating. You happy? Fatty make a funny? Yung
stop taking in excess calories. Kung ano yung kailangan mo, yun lang yung take in mo. Kasi ano sa ano nga, time kasi natin ngayon, parang napaka-limited ng ano natin. Madalas, yung mga task before, ngayon napakadali na lang gawin. And kasabay pa yung madaling i-access yung mga food. Kaya parang hindi natin talaga nababurn mas dumali yung na-consume natin. So you're saying mas naging madali yung pag-access sa food, Oo. no? Sa tawag lang, andyan na, no? Oo, lahat. Dati, prepare mo pa lahat from scratch. Ngayon, isang tawag mo lang, nandiyan. Diba? Kahit na ano pa, ano? Yung mga type of work natin ngayon is yung mga work from home. Which is, mga magdamag na nakaupo. halos hindi tayo salamat. Magdamag kang nakaupo, nakaharap sa computer, so wala kang gagawin, hindi kumain. Sorry, I'm eating with food in my mouth. Oh, dati, nag-work na rin kasi ako sa diba, before in a call center setup na nakaupo ka for long hours, more than 8 hours. Then, nagbe-break ka lang para kumain, which is very unhealthy. Yun naman na-appreciate ko sa work ko ngayon is very physically active ako. Yun nga yung sasabihin ko kanina, naalala ko, yung point of discussion. Hindi ba maganda yung work na nakaupo ka lang sa opisina the whole day? Parang hindi, no? Yeah. May disadvantages, no? Na may nabasa akong article na our bodies daw they were not meant na nakaupo siya the whole day for prolonged periods of time. Kaya ang dami nagrereklamo sa atin, lower back pain. Oh, there it goes. You okay? Oh, it's my back. It's kind of stiff from all the swinging, I guess. Hip pain. We were meant to stand daw and to run. Yun daw yung... To move. And to move, tama. And to... sorry, he said sorry. Wala ka pa sinabi. Yeah, boy. Kaya ako pa man din, yung previous corporate work ko, panay ako nagda-drive. Long drive. Kaya ngayon, nararamdaman ko na doon sa right hip ko nga. Baka nga bursitis na nga. Huwag naman sana. Pero sa mga susunod na episode, PT session naman. Hindi mo gawing vodka dyan. I thought we said this was apple juice. This is real? Good Lord. I'm gonna go find a Dr. Pepper. Habang pare. Parang carnival ba yan ng tao? Actually, ganun ang dating niya. Ganun yung dating niya, carnival. What's your carnival level, bro? 50%? Shit. It's finna be sweet for fur. Yung straw nila is parang ang tawag dito. Iba na nakikita ko. Sumpit. Hindi. Parang glue stick ata. Glue stick ata. Parang macaroni Noodle. Pesto chicken. Ano ba meron sa pesto? Olive oil. Sigurado may olive oil. Pag pesto, laging napansin ko laging yung olive oil. Yung consistency niya eh. Iba yung consistency ng olive oil sa vegetable oil eh. Mas ano yun eh. Mas hindi ko pa alam kung ano yun, pero basta there's something with the consistency. And of course, chicken. Protein. Elisis ako doon sa meme na yun. Nasa round 1 pa lang o round 2 ka na. Siyempre, growing boy. Somebody get this man some protein! Diba? Ito yung maganda dito sa restaurant na ito. Marami yung servings niya, pero mura lang siya. But, sa napansin ko, mura siya. Puta Brad, ganun ka kayaman! Again, may napapansin din ako mga tomato din. Baka natira dun sa kanina. Which is good kasi nga tomatoes are good for may lycopene sila and vitamin C, no?
Sa'yo na yan. Ako, gusto ko itong yung olive oil. Ito mo siko, tomato. Okay mo na. Wala akong mustache. Kala ko may mustache ako. Alam mo, promote the protein sources na tinitake ko ngayon. Mas ngayon ko na-appreciate ang chicken kumpara sa pork sa beef. Nung tinamaan ako ng uric acid ko nung nagkaroon ako ng arthritis sa right knee ko, sobra ako sa sa pagkain ng barbecue, pusong kawali, roast beef, puro red meat. Yun eh. Mataas pala sa uric acid content yun, no? Actually, base dun sa nabasa ko, kalimitan yung mga high in purine is mostly yung mga food na galing sa animals. Purine, oo nga. Hindi yung sabi ng doctor ko, purine. Pero High marami purine. din sa sa mga seafood. Seafood, Pero tama. meat. Kaya nun, siguro 2 linggo ako pure chicken lang, eggs, leafy vegetables, yun lang. Nag-ano naman, nag-okay naman ako, thank God. Kala ko noong una, hindi ako masasanay na walang baboy. Pero sabi nga ng doktor ko, tanggalin mo na yung baboy sa diet mo. Just ako naman, naisip ko naman, oo nga naman. Siguro, kaya lang ako ng favorite ko, lechong kawali, admittedly, favorite ko yun. Yung kahit twice a month lang or once a month lang. Ako, So, cheat food. lagi ka naman nag-cheat eh. Uy, I don't want peace. I want problems always. wala yung Sa food. sa food. Good boy kaya ako. Ako kasi, pag nagluto ng... Madalang kasi kami magluto ng pork. Okay. Kadalasan ng partner natin sa chicken or fish. Kasi madalang kami kumain ng magluto ng merong pork. Ako naman, kung nagluluto ng may pork or kumain ako ng pork, parang mapipil ko yung guilt na kailangan kumain kagad ako ng vegetables. Papangontra, gano'n? O something. Parang ganun yung yung feeling, napipil ko. Basta kumain ako ng pork, kailangan kumain ako ng veggies or ng fruits. Ewan ko lang, anong palagay mo? So, tingin ko yung fiber kasi, kukontrain niya yung, yung red meat na nasa intestines mo eh. So, as well, no, fiber is good eh. And, admittedly, hindi lahat ng tao akala nila they're getting enough fiber, pero hindi pala. Yeah. Diba? Tayo. Fiber. Kaya once in a while, hindi naman once in a while. Most of the time, dapat parang feeding tayo, mga herbivores. Naalala ko ngayon yung sinadjust mo, game changer ba? Netflix. Galing. Ang dami ko napulot na information regarding sa diet. Ganda pa. Ano nakakapagano doon yung mga athletic performances nila eh. Doon ako curious. So sinubukan ko yun, nagulay lang ako the whole day. Kinabukasan nangihina. You're weak. Saka bread bawal, di ba? Kasi bread kasi is may itlog eh. Yung itlog galing sa animal sources din. So hindi na siya pwede. Meron namang iba ang sinasabi bread pwede. Hindi sila. May differences ang vegan sa vegetarian sa pescatarian. Pescatarian, hindi ko maalala. Pescatarian. Pescatarian. Sila ata yung pwede sa bread.
ang vegetarian, ano ba difference nila sa vegan? Meron pa yun, di ba? Yung vegan yung talaga yung ultra plant-based talaga sila. Yun yung vegan, di ba? Yung vegetarian, meron pa sila something parang small difference lang between... Di ba yung vegetarian yung ano, yung mga relatives ni vegetarian? What do you mean you called his uncle? You don't have a brother. Vegeta! No! Parang corny mo para kasi Jason bonus pre. Jason, shout out ah. Nakahawa mo sa pagka-corny mo. Vegetarian. Hindi ko na ma-differentiate yung mga differences ng ano eh, na vegan sa meron pa kasing raw vegan, vegetarian, pescatarian. You mean? Veterinarian. What? Umirit pa. Umirit pa ng pagka-corny. I think pescatarian parang kumakain sila ng fish kasama yung fish. Fish kasama sa diet nila. Parang hindi ko pala kakayanin yun. Pag raw vegan naman, from the word raw, hindi nila niluluto. Or kasi walang hindi kinukok yung meal. So, parang equivalent sila ni, kala mo si Liver King? Eh? Si Liver King? Hindi ko ma-take yung ano yan. Ano yan? Ancestral tenets. Yun daw yung pinoprofess niya. Pero at the end of the day, alam naman natin, steroids lang ang ginagamit niya. Kaya ganun yung katawan niya. Diba? Yun ba yung nagbubuhat habang nagsusurf? Hindi ko nakita yun. Pero basta ang ano niya, yun di ba, kinakain niya atay, brains, basta lahat raw, parang sushi pero parang animal organs. Napaka-form niya, lagi kanya-kanya ano yun. Para saan, parang napaka-healthy ng diet. Pero namin nabuking nga siya na nag-steroids siya whereas sa mga interviews niya prior, sinabi niya hindi siya nag-steroids, natural daw siya. Yes, I've done steroids. And yes, I'm on steroids, monitored and managed by a trained hormone clinician. Saan parang mahirap ma-achieve yung ganun. Yung ganung physique, no? Oo. Kaya ako hindi talaga... Ewan ko hindi ako nag-steroids eh. So, ako... Kapi lang ako, kape. No, ako, the past months, nire-review ko ulit yan. Na mag-try ako. Steroids, nire-review ko. Pero, wala pa akong makitang enough reason bakit. Kasi inalis ko muna yung yung side na it's gonna be bad for your health, blah blah blah, side effects, blah blah. Inalis ko muna. Parang I looked at both sides. Ano yung mga magiging advantages niya? Ano yung mga kailangang i-monitor? Pero as of now, until now, wala pa akong makitang talaga reason bakit kailangan kong gawin siya in the first place. Tingin ko ganyan naman talaga kailangan eh. Bakit ba kailangan mag-steroids in the first place? Lalaban ka ba? Magkukompete ka ba? Diba? Even if makikipag-compete ka pa rin, para sa akin, walang good reason para mag-take ng steroids. Well, for me ako, nung after ng interview ko kay Coach Nanel, yung sinabi nga niya na, are you willing to invest in yourself? Kasama na lahat yun eh. Enhancements, supplements, food, training. Tingin ko sa level of sa level of bodybuilding ngayon, yung panahon na to, sobrang extreme na talaga, sobrang taas na standard nila. Hindi ka talaga lalaban ka competitively sa stage na hindi ka nakakarga. Na-watch mo yung video ni Arnold. Parang may nasabi siya regarding sa mga bodybuilders ngayon as compared dun sa before. Niya. Parang yung mga itsura ng mga ngayon hindi maganda, parang kasi pangit talaga yung dating ng mga pagtabihin mo yung physics ng panahon ng 70s era sa modern, ang laki ng diferensya talaga. Saka imagine mo, nakita mo yung build ni Coleman, ni Ronnie, si Jay Cutler. Oo. Dorian Compare mo sa mga build nila,
sina Sila Arnold, sino ba yung... Franco Colombo, sina Frank Zane. Kasi mas natural yung itsura nila before. Mas, para sa akin, mas magandang tingnan. Well, Yung ngayon kasi parang cartoonish na yun. 神を感じたと Ano, cartoonish na yung dating. parang monster na Doon nga galing yung term na mass monsters. Doon galing. Ano bang, parang meron akong napanood before na na yung ano bang cartoon yun na as in bulk talaga yung puro muscle na even yung part ng katawan na wala dapat muscle is meron muscle din, which is hindi talaga natural. Kung normal na pagba-bodybuilding gagawin, hindi naman talaga magkakaroon ng muscle sa mga part na yun. Kaya nga sabi ni Arnold sa isang interview niya, may nag ano sa kanya, sabi nung kausap niya, I don't want to look like you. Sabi niya gano'n. Sabi ni Arnold, don't worry, you won't. Sabi niya. Double meaning no? Kasi yung effort na kailangan mong gawin para... iba pa yun. Iba pa yung sinasabi mo. Iba pa yun. Pero ito kasi, siguro sa types of medicines ba tawag doon? Enhancements na available ngayon compared to years before, mas marami ngayon so which might explain bakit ganito yung transformation ng mga physics ng mga tao ngayon. No, I'm not body shaming anyone or choice nila yun diba? Pero dun pa rin tayo sa healthier side. As you well know, gumawa ako ng episode I think last year discussing about yung mga bodybuilding deaths. Diba? I think that was last year nung kasagsagan ng mga dami namatay nun Yan sina Sean Roden, sina Dallas McCarver, actually nauna si Dallas. Yung pangalan ng isa pa. Sikat din yun Yung dati sundalo, tapos namatay din. Cedric McMillan. Yun, Cedric McMillan. Sikat din yun Nakakalungkot lang, parang Hindi ko kilala. Sorry naman. Hindi, parang apaka-ironic kasi sila dapat yung parang tawag nito models for fitness, for health and fitness, di ba? Pero nangyayari hindi ganoon yung nangyayari. Kaya iba yung definition ng fit person ngayon or yung healthy person ngayon. Kaya nga siguro sila athletes kasi they expose themselves to different kinds of challenges, diba? Para maging the best. Parang walang difference sa ibang sports Football, diba? Expose ka rin sa dyan. Expose ka sa injury dyan. Sa basketball, ganun din. Sa any kind of contact sport actually, ang number one na yan, brain concussion, head concussion yung brain injury, baka boxingero. Di ba? Pag masyado sila matagal nagbo-boxing, tendency na tatamaan yung ulo nila, nagde-develop sila ng brain long-term brain injuries. So parang it's no different with bodybuilders. In their case naman, they subject themselves dun sa mga kailangan nilang i-take para lumaki sila kasi yun yung standard Palaki yan na lang Well, pero ako, I can't deny yung effort na ginagawa nila. Yung effort nandun. They still train, they still eat religiously. May strict silang sinusundang protocol just like any other sport. So, siguro ando rin siguro sa nagbo-borderline sila sa medyo some, I'm not saying all, pero some siguro nagbo-borderline sila sa masyadong competitive na. Kaya yun, nadadali. Maganda yung sinabi ni Coach Ranel yun sa past episode ko noon na bodybuilding is for everyone, sabi nga niya. Pero to be competitive daw, it's not for everyone. Yun yung sabi niya. Ako actually na-open yung mind ko dun Parang kasi if you're not willing to go the distance daw para to invest in yourself, hindi ka magiging bodybuilder, athlete. Well, not taking it against them kasi choice nila yun. And sariling sport yan. Diba? Sariling sport yan. In this case kasi, bodybuilders, yung katawan nila yung puhunan nila.
Kaya gano'n. Wala ko actually, in my case, ilang years na ako nag-delete. 23 years na. Ang tagal. Well, still thinking of competing, pero ando pa rin yung parang kaya ko ba talaga? Ang dami nun eh. May commitment ka dapat sa oras eh, tsaka sa investment mo eh. Depende din kasi yan kung ano talaga yung goal mo. Ayun. Tama. Kung ano yung goal mo. Kasi if your goal is to be healthy, longevity. No? healthy lang. May isa pa ako napanood na video about that. Si Dwayne Johnson, si idol ko. Interview siya sa Men's Health. Ano raw yung mas focus daw niya? Longevity daw or or being being fit in movies. Hands down, without a shadow of a doubt, being fit for longevity is my priority. May isang tumitira sa kanya si Greg Doucette, isa rin siyang vlogger. Tinitira siya. How can you say na your aim is longevity? Obvious na gumagamit ka ng enhancements, di ba? And we all know, given naman daw na kapag gumamit ka ng enhancements, it shortens your life daw. Oh, that's gonna hurt. Sabi niya, actually, even him, si Greg Doucette, inaamin niya na for 10 years ata mahigit, gumagamit siya ng steroids talaga. In-abuse daw niya talaga. And admittedly, inamin niya na it shortened daw his lifespan. Kaya ngayon, naka-HRT na lang daw siya. Hormone replacement therapy. Hindi siya steroids, pero it's more of a controlled procedure daw from a doctor. Kinokontrol yung hormones niya. HRT. Meron pa yung mga TRT pa nga, testosterone replacement therapy pa nga. Lumiit siya significantly, pero pa rin. Maganda pa rin yung katawan niya. Pero yun nga, for health reasons nga daw, kaya siya nag-HRT. And mag-50 na si Rock eh. Ay, more than 50 years old na siya. Oo, kasi ikaw 42 ka na eh. I'm feeling great! Thank you for reminding me. That's next month mga live it. Puta to na ako, Jax. Follow and subscribe. Facebook, and also Instagram, YouTube. Yan. Paki-follow po.